Nagpapatuloy po tayo sa ating serya ng mga mensahe sa Gospel ni Luke na ating pinamagatang God the Son, Son of Man. At ang title po ng mensahe ngayong hapong ito ay Si Jesus ang Panginoon ng Sabbath. Mahirap po Tagalogin yung Sabbath kasi ang Tagalog po niya Sabado. No? So parang napaka-common. So let's just use Sabbath for the time being. Yung pong ating tekstong binasa sa Luke chapter 6 verses 1 to 11 ay matatagpuan din po ninyo sa Matthew 12, 1 to 14. Meron pong mga kaunting pagkakaiba. Hindi conflicting, kundi complementing. So halimbawa, sa Matthew 12, meron pong dagdag doon na sinabi ang Panginoon. Yung verse 7, halimbawa ng Matthew 12, and if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. No? Sinabi rin sa Matthew 12, so verse 11, which one of you who has a sheep, if it falls into a pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out? Of how much more value is a man than a sheep? So it is lawful to do good on the Sabbath. So yun po yung mga nagkukumpleto ng ating eksena dito sa Luke chapter 6. Sa Mark chapter 2, verse 23 hanggang chapter 3, verse 6, the same incident is recorded. Meron pong konting pagkakaiba doon. Halimbawa, pinapangalanan ni Mark doon yung kung sino yung high priest nung panahon ni David nung siya ay nagpunta sa Nob. Ang pangalan niya ay Abiathar sa Mark 2 verse 26. At sinabi din doon sa verse 27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Isang napakahalagang pagkumpleto ng ating eksena. Pagkatapos din sa Mark chapter 3, sinabi ni doon, dinagdag din ni Mark, na ang Panginoon, He looked around at them and with anger, grieved at their hardness of heart. Yun po ang dinagdag niya. Kung ano yung naging reaksyon ng Panginoon doon sa reaksyon ng mga Pharisees. No? At kanyang sinabi din doon na sila ay nakipagkuntsaba sa mga Herodians against Him, how to destroy Him. So there are things doon sa Matthew 12 tsaka Mark chapter 2 that are important to read that are not recorded in Luke, no? Not because they are not consistent, but because perhaps in Luke's perspective, maaring hindi ganun kaimportante at his point. Pero kinukumpleto ng tatlong gospel, kung makikita ninyo, ang buong kwento. So mahalaga na kung meron kayong kaalaman kung ano ang parallel passage nung gospel account na yon, magandang basahin din. Kasi kung minsan may subtle differences. Halimbawa, doon sa account ni Luke, sa Luke chapter 6, sinabi niya na yung withered hand nung lalaki ay his right hand. Sa Matthew and Mark, hindi nila binanggit yon. Sa Luke, binanggit niya na it was his right hand. Siguro dahil doktor si Luke, kaya parang yung mga detalye ng kapansanan ay kapansin-pansin sa kanya. Yung pong mga konting pagkakaiba ng mga ibang account sa Gospels. Sa nakaraan mga kapatid, sa ating serya nga, nakita natin ang ating Panginoon na nagpalakad ng isang paralisado sa chapter 5 verses 24 to 25. Sabi niya doon, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. Ang sabi niya, that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Sinabi niya na rin doon na siya yung Son of Man. Importante po yun. Importante pong detalye yun. And immediately he rose up before them and picked up what he had been lying on and went home glorifying God. Doon din sa Luke chapter 5, napansin natin, na nagpatawad siya ng isang maniningil ng buwis.
At hindi niya lang pinatawad, tinawag niya upang maging alagad niya, si Levi, na naging Matthew. Sa Luke chapter 5, verses 27 to 28. Doon din, nilinaw niya ang pagdating ng isang bagong tipan, isang bagong covenant, sa pamamagitan ng pagbigay niya ng parable tungkol sa wineskins. Maalala niyo po, doon po tayo nagtapos nung last time. Noon siya ay tinanong tungkol sa fasting. Ngayon naman, nagpapatuloy mga kapatid yung panunuligsa ng mga Pariseo sa kanya. Ngayon po medyo magse-segue muna tayo ng konti para maintindihan natin ng gusto yung konteksto. Bakit ba parang galit na yung mga Pariseo at mga religious leaders sa ating Panginoong Hesukristo? Para doon, titignan pa natin ng isang gospel account, hindi nung same incident, pero something similar. Nasa John chapter 5. John chapter 5 verses 1 through 18. Ang sabi doon, after this, there was a feast of the Jews. Maraming ito yung feast of the tabernacles. And Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has 5 roofed colonnades. At sinabi dito, marami doon ang mga invalid, blind, lame, and paralyzed. Pero merong isang lalaki doon na invalid for 38 years. Isang paralisadong lalaki. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" Alam nyo, kung babasahin nyo po sa ESV, parang nawawala yung verse 4 ng John chapter 5. Kasi meron pong superstition na paniniwala doon na pag gumalaw yung pool, may anghel doon sa pool, kung sino man ang mauna sa pool of Bethesda, siya ay gagaling. So ang sagot sa kanya nung paralisadong lalaki, "Sir, I have no one to put me to the pool when the water is stirred up, and while I am going, another steps down before me." So ang sabi ni Jesus, "Get up, take up your bed, and walk." Ang importante yung verse 9. Sabi doon, "Now that day was the Sabbath." Nagpagaling din siya sa Sabbath. So John chapter 5. Kasi alam niyo kung bakit ko binabasa to. Ito po yung kanyang Judean ministry. Nauna ito ng konti sa kanyang Galilean ministry. Yung binasa natin sa Luke, sa Matthew at sa Mark, ay ang kanyang ministeryo sa Galilee. Itong binasa natin sa John ay kanyang ministeryo sa Judea, sa Jerusalem, kung saan nagpagaling siya ng isang paralisado on the Sabbath day din. At kung makikita nyo sa ending po ng section na yon, nagalit na yung mga Hudyo. Bakit daw siya nagpapagaling sa Sabbath? Sabi sa verse 16, "And this was why the Jews were persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath." So ito yung bago siya bumalik sa Galilee. But Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." So kinlaim niya na siya at ang Panginoong Diyos Ama ay isa. Kaya naman sa verse 18, sabi doon, "This was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God." Yan na po ang enkwentro niya with the Pharisees. Nasa Jerusalem pa po siya. So balik po tayo ngayon sa Luke, para tayong bumabalik sa Galilee, kapareho ng kwento. So nauna po yung John 5 sa Luke 6. So ngayon babalik tayo ulit sa Galilee kung saan siya naroon. At dito, ang sabi, on a Sabbath day na naman. Kasi linggo-linggo ang Sabbath. No? At doon maraming tao. Kaya hindi katakataka na on the Sabbath nangyayari yung mga enkwentro ng Panginoon with the religious leaders. While he was going through the grain fields, his disciples plucked and ate some heads of grain, rubbing them in their hands. So siguro wala silang masyadong pera para sa pagkain. Kaya sila po, habang nagbabaybay doon sa mga fields ng trigo, no, kumuha po sila ng mga, yung grains,
yung grains of wheat siguro, no? At nag-pluck po sila nito, tapos ni-rub sa kanilang kamay para mag-loosen yung chaff, no? Doon sa grain. Tapos, igigiling nila ng konti yon, iipunin sa kanilang kamay at siyang kakainin nila. No? But some of the Pharisees said, ayan, nandito din sila. On a Sabbath. No? Why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath? So ito yung continuation na nangyari sa John 5. Kung saan nagpagaling siya ng isang paralisado for 38 years. On the Sabbath day. Bumalik siya sa Galilee. On the Sabbath day ulit, siya ay naglalakad sa grain fields. Minamanmanan na siya ng mga Pharisee. Ngayon maintindihan nyo na kung bakit parang very closely watched siya. Dahil nga na nangyari sa John chapter 5. So yan po ang konteksto nito. Why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath? Ngayon, sa pamamagitan ng dalawang tanong na hindi masagot ng kanyang mga kalaban, nilinaw ni Jesus kung para saan ang Sabbath at kung sino ang Panginoon ng Sabbath. So verse 5, itinaguyod ni Jesus ang kanyang otoridad sa Sabbath. Ang sabi niya sa verse 5, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Sa Matthew at sa Mark, sinabi niya, the Son of Man is Lord even or also of the Sabbath. No? Ang yan ang kanyang otoridad. At sa verses 6 to 10, maya-maya makikita natin kung paano niya pinakitang otoridad nito sa pagpapagaling ng isang lalaking merong shriveled hand. So ano yung unang tanong? Tingnan natin. Yung unang tanong po ay nasa verse 3. So sinagot ni Jesus yung kanilang tanong, why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath? So ang sagot niya, have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him? How he entered the house of God and took and ate the bread of the presence, which is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it also to them. Una natin dapat makita dito mga kapatid, hindi nilalabag ng mga disipulo ang batas tungkol sa Sabat sa kanilang pagkain ng trigo. Hindi nila nilalabag. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Old Testament, merong mga rules or commands na binigay ang Panginoon about gleaning. So, in other words, pag nag-harvest kayo ng field ninyo, magtitira kayo ng mga nasa gilid. Bakit? Para yung mga nahihirapan, para yung mga nagugutom, para yung mga sojourner, mga foreigner na bumabaybay sa inyong bansa ay merong makain. So pinapayagan ng Old Testament yung ganitong klaseng pagkain ng trigo. Leviticus 19:9. Ang sabi doon, when you reap the harvest of your land, you shall not reap your field right up to its edge. Neither shall you gather the gleanings, yung mga tira-tira, after your harvest. Sabi sa Leviticus 23:22, and when you reap the harvest of your land, you shall not reap your field right up to its edge, nor shall you gather the gleanings after your harvest. You shall leave them for the poor and for the sojourner. I am the Lord your God. Sino yung sojourner? Si Kristo at yung mga disipulo niya, because they were itinerant ministers. So they were sojourning. Sila ay dumadaan dun sa field na iyon at hindi naman pinagbabawal yung kanilang ginawa. Kasi ang sabi sa Deuteronomy 23:25 ay ganito, if you go into your neighbor's standing grain. So alam natin na ripe na yung wheat, no? Itong panahon na to, ripe na, harvest na. So if you go into your neighbor's standing grain, you may pluck the ears with your hand, but, so pwede kayong kumuha at kumain, but you shall not put a sickle to your neighbor's standing grain. Huwag kayong magdadala ng pang-harvest.
Kumuha lang kayo ng pwede nyong kainin, kumuha lang kayo na mabubusog kayo para lang mapatay yung asim ng gutom. But do not, you shall not put a sickle to your neighbor's standing grain. So pwedeng kumuha, huwag kayong magnakaw. Yun ang bawal. So yung ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ay hindi bawal. Ngunit ayon sa legalistic na interpretation ng kanyang mga kalaban, ito ay pagtatrabaho, ito ay work na ginagawa nila sa araw ng Sabbath na siyang pinagbabawal ng batas. Kasi ito ang sabi ng batas, ito ang sabi sa Exodus 20 verses 8 to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your works. 6 days, mga kapatid. Iba sa atin, 5-day work week lang, di ba? Pastor, 6 days pala. Aba, baka mabasa to ng HR ng ating kumpanya. No, wag natin ipabasa. Hindi, okay lang. 6 days you shall work and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. Mga kapatid, yung 7th day ay Saturday. Sabado po talaga ang 7th day. Ang Sunday po is the first day. Kaya tawag natin dito bilang mga mananampalataya, we worship on the Lord's Day. Bakit? On a Sunday, the Lord rose from the grave. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nagwo-worship on a Sunday. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work. Or your son, or your daughter, your male servant, or your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and the sea, and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Yun po yung Sabbath law. Ang sinabi lang po doon, bawal magtrabaho. Kung ikaw ay farmer, on the 7th day, you stop farming and you rest. You spend that day sa pananambahan sa Panginoon, sa pagpapahinga ng iyong katawan, no? So maganda pag Sunday, no, mag-umpisa sa pananambahan sa umaga siguro o sa hapon kung anong oras kayo nananambahan, at you spend that day stopping from whatever work you're doing. Kung ano man ang trabaho na inyong ginagawa, hihinto kayo. Kung kayo ay farmer, hihinto kayo ng farming. Kung kayo ay fisherman, hihinto kayo ng fishing. Yun po ang dalawang popular na occupations ng panahon ng ating Panginoon. Yun po ang law. Kaya lang, over many hundreds of years, maraming dinagdag na yung mga rabbi sa tinatawag nilang Talmud. Yung Talmud po hindi inspired scripture. Yun po ay dagdag na mga tradisyon ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, mga religious Jews, dagdag nila sa kautusan ng Diyos. E nagbigay na ang Panginoon ng 10 commandments. Pagkatapos noon, naglatag pa siya ng 613 commands. No? Mababasa po ninyo sa Exodus, sa Leviticus, sa Numbers. 613 commands. Hindi pa na-satisfy doon ang mga religious Jews. Dinagdagan pa po nila. Halimbawa, nagdagdag po sila sa Talmud ng 24 chapters kung anong ibig sabihin ng work on the Sabbath. 24 chapters. Tapos gumawa sila ng komentaryo on the Talmud. Ang tawag nila doon sa komentaryong yun, Mishnah. Pagpapaliwanag ng Talmud. Kasi malinaw na sana yung law, dinagdagan pa nila, so lumabo. So ngayon, kailangan nilang gumawa ng Mishnah para luminaw ulit, pero actually, lalong lumabo. Bakit kanyo? So ngayon, meron 24 chapters ng Talmud tungkol lang sa Sabbath ordinances. Kaya yung isang rabbi na sumulat ng komentaryo sa Mishnah, bawat isa sa 24 chapters on the Sabbath, pinag-aralan niya ng 2.5 years. 2.5 years times 24. Ha! Ang habang panahon nun, habang buhay na yun, di ba? Sinulat niya.
Halimbawa, ano ba yung mga inutos doon? Halimbawa, hindi pwede maglakad ng higit sa 1,999 steps or 800 meters. Kung nasan ang bahay mo, kung maglalakad ka hanggang 1,299 steps ka lang. Pagka nag 2,000 steps ka na, work na yon. Nag-violate ka na ng Sabbath. Pero, kung merong pagkain, doon sa end ng 1,299 ba? 1,299. Meron kang isang plate ng chicken pork adobo, no? At kanin puti na mainit. Sarap. Doon sa 1,299 steps. Pagtapak mong ganyan at kinain mo, pwede ka ulit maglakad ng 1,299 steps. Weird, no? Yun nga mismo. Naging weird po ang mga tradisyon at kautusan dinagdag ng mga religious leaders. Yun po ang na-violate daw ng ating Panginoon at ng kanyang mga disipulo. Ngayon, posible na na-violate nila yung 1,299 steps. Bakit? Sila yung naglalakad sa isang field. So malamang matagal na silang naglalakad. Lampas na siguro sila ng 1,999 steps. Pero sino ang nagmamanman sa kanila? Yung mga Pariseo. So kasabay nilang naglalakad yon, sila din. Sila din nag-violate na ng Sabbath. Ng Sabbath law nila. Hindi ng Diyos. Sapagkat binigay ng Panginoon ng Sabbath para makapahinga sa araw ng pananambahan. Yan po ang kanilang violate. Ito ang sinasabi nilang nilabag ni Jesus. Ipinakita ni Jesus na ang Diyos Ama ay mas interesado sa pagtugon ng mga tunay na pangangailangan ng mga tao, hindi sa pagprotekta sa mga alituntunin ng relihiyon. Mas mahalaga ang pagtugon sa tunay na pangangailangan ng mga tao. Mas mahalaga ang kahabagan ng mercy kisa sa pangangaloob, sa sacrifice. Di ba binasa natin kanina sa Matthew 12:7? Ang sabi doon ni Kristo Jesus, same incident, sabi niya doon sa mga religious leaders na nag-rebuke sa kanya kung bakit siya nag-violate ng Sabbath law nila, hindi ng Diyos. And sabi niya ganito, I desire, and if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. Sa inyong Biblia, kung babasahin po nyo, may quotes. Bakit? Kasi kinote niya yon from Hosea chapter 6 verse 6. Ang wika doon ay ganito, for I desire steadfast love and not sacrifice. Mas importante sa Diyos ang pag-ibig natin sa Kanya at pag-ibig natin sa kapwa kisa sa mga ordinansya ng seremonyal na relihiyon. I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. Yung tunay mong minamahal ang Diyos, tunay mong kilala ang Panginoon, at hindi lang ginagawa ang mga ordinansya for the sake of yung mga reglamento na yun. Halimbawa, ngayon tayo ay magte-take ng Holy Communion. Kung kayo po ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon at hindi nyo pa siya Panginoon, ito po ay isang ordinansya ng pag-aalala. Ano inaalala nyo? Wala naman nangyari pa sa buhay nyo. So yan ang sinasabi sa Hosea 6:6. I desire mercy. I desire steadfast love over offerings. I desire the knowledge of God more than burnt offerings. Sabi sa Micah 6, verses 6-8, ay ganito. With what shall I come before the Lord and bow myself before God on high? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Extreme offering. Sabi ni Micah, sabi ng Panginoon through Micah, ganito, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice,
and to love kindness or to love mercy, and to walk humbly with your God. Baliwala ang religious ceremony kung inyong puso ay hindi tama sa mata ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon. Ipinakita niya na mas mahalaga ang pagtugon sa tunay na pangangailangan at hindi yung pagprotekta lang sa mga lituntunin ng relihiyon. Ang Sabbath ay para sa pakinabang ng tao. Yun ang sabi sa account ni Mark, sa Mark chapter 2 verse 27. Binasa natin kanina, ang sabi niya roon, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Makikita po natin yun sa command, sa Exodus. Inulit ito sa Exodus 23:12. 6 days you shall do your work, but on the 7th day you shall rest, that your ox and your donkey may have rest, and the son of your servant woman and the alien may be refreshed. Yung po ang objective ng Sabbath, that we might be refreshed. Tayo'y makapagpahinga. Sabi sa Deuteronomy 5:14, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter or your male servant or your female servant or your ox or your donkey or any of your livestock, or the sojourner who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. Ang Sabbath po ay rest. Ang literal na ibig sabihin ng Sabbath is 1 out of 7, 1/7. And 1 out of 7 days you shall rest. Si God po gave us that example in Genesis. When after He created in 6 days, siya po ay nagpahinga. Hindi dahil siya'y pagod, kundi dahil tapos na yung trabaho. At nagbibigay siya ng isang ehemplo sa atin. Kasi tayo, hindi tayo kapareho ng Diyos, napapagod po tayo. At kung siya ay nagpahinga, dapat din tayo ay magpahinga. Yun ang kanyang objective sa pagbibigay ng Sabbath. Mas importante, halimbawa, ang maligtas si David at ang kanyang mga kasama sa gutom, kaysa sa mamatay dahil sa pagsunod lang sa batas na pansamantalang larawan lamang ng kabanalan ng Diyos. Mas ninanais ng Diyos ang kahabagan kaysa sa mga kaloob. Ano ang tinutukoy ko dito? Yung sinabi niya sa Luke chapter 6 verse 3. Have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him, how he entered the house of God and took and ate the bread of the presence, which is not lawful for any but the priest to eat, and also gave it to those with him? Anong sinasabi niya dito? Ano ba yung bread na yon? Yung po yung show bread, yung holy bread. Sabi sa Leviticus 23 na magbe-bake sila ng holy bread, 12 loaves. 12, bakit 12? One for each of the tribes of Israel. Ilalagay nila sa isang lamesa sa loob ng holy tabernacle. Hindi sa Holy of Holies, dun sa labas, sa holy place. Ilalagay nila sa isang table. Isang pagpapaalala sa mga saserdote, sa mga priest, na sila ay nagmi-minister to the 12 tribes of Israel, at ang kanilang ministeryo ay ang kanilang pagbibigay, halimbawa ng salita ng Diyos, ay parang pagpapakain ng tinapay sa kasabayang Israel. Yung pong simbolo ng showbread. Ngayon, every Sabbath day, which is 6 p.m. ng Friday, yung pong tinapay na yon, papalitan ng mainit na showbread. Ngayon, darating si David at yung kanyang mga kakosa. 1 Samuel chapter 21, Punta po tayo doon ng sandali. Kahit na hindi kayo mag-turn doon, ang sabi doon, then David came to Nob. Nob ay isang city that is north of Jerusalem. Mga 1 kilometer north, malapit lang. Nung panahon na ito ni David, nandun po ang tabernacle. Nandun po yung tabernacle, Kaya po, doon siya nagpunta. He came to Nob, to Ahimelech the priest. Doon sa account ni Mark, in Mark chapter 2, meron siyang pinangalanan na priest, na high priest, si Abiathar. Si Abiathar ay tatay ni Ahimelech. Tapos meron pang isang
Ahimelech na priest. So maraming naging priest na Ahimelech. Pero they come from the same priestly line. Si Abiathar, ang sikat na high priest nung panahon na yon, kaya siya ang pinangalanan ni Mark. No? So ano nangyari? Si David po ay tumatakas kay Saul. Dahil alam niyo na yung kwento nangyari doon, di ba? Sa 1 Samuel chapter 20, si Jonathan at si David ay nagsumbungan. Dahil si Saul gustong patayin si David, dahil siya na ang naordinahan, na-anoint na king. Pero si Saul ay nakaupo pa. Ni-reject na ng Panginoon si Saul. Pero si David, in-anoint na niya, 1 Samuel 16. So ngayon, hinahunting ni Saul si David. So ngayon, tumakas siya kasama ng ibang niyang mga kasama at wala silang nadala na pagkain at nakarating sila sa Nob. So gutom na gutom sila. So, ano ang meron sa Nob? Sabi doon, verse 3, "Now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread, or whatever is here." Sabi ng priest, si Ahimelech, "I have no common bread on hand, but there is holy bread." Yung showbread, yung nasa loob ng tabernakulo, in the holy place. "If the young men have kept themselves from women," pwede silang kumain. Siyempre, matagal na silang tumatakbo. So sabi ni David, "Truly, women have been kept from us as always when I go on an expedition. The vessels of the young men are holy even when it is an ordinary journey. How much more today will their vessels be holy?" Nasa tabernacle sila. At malamang, Sabbath noon. Bakit? Kasi mainit pa yung tinapay, press compress. Alam niyo naman ang tinapay na mainit, di ba? Ang sarap kainin, di ba? Yung pandesal na mainit sa umaga, no? Sasawsaw niyo sa mainit na kape, no? Tapos lalagyan niyo ng konting mantikilya, no? Pagkagat niyo yung medyo malutong pa. Yan. Sarap. Siguro ganun kagutom yung mga lalaki. Kaya gutom na sila. Ang in-offer ng priest yung holy bread. So the priest gave him the holy bread. For there was no bread there but the bread of presence, which is removed from before the Lord to be replaced by hot bread on the day that it is taken away. So, bakit kaya binigay na ehemplo to ng Panginoon? Bakit kaya natin masasabi na mas importante maligtas si David? Kasi alam nyo, una pinayagan siya ng priest. Si David at yung kanyang mga kasama ay lumabag ng batas. Ano yung batas? Yung batas na yon ay yung ordinansya tungkol dun sa holy bread. Ang pwede lang kumain nun, priest. Ang hininga nila, priest. Pinayagan sila ng priest, pero violation pa rin yun. So ang dapat mangyari sa kanila, patayin. Patayin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero hindi nangyari ito. Hinayaan na si David ay maibsan ang gutom niya at makain nila yung holy bread doon sa okasyon na yun. Hindi sila pinatay ng Diyos. Kaya yun ang binigay na example ni Jesus. No? Yun ang kanyang binigay na example. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi ang sabi niya sa verse 5, "The Son of Man is Lord of the Sabbath." Hindi namatay sila David, hindi pinarusahan sila David kahit na nag-violate sila ng law technically. Pero ang violate nila ay isang ceremonial law. Isang simbolo lang sa Holy Tabernacle ng kaugnayan ng priest sa bayang Israel at ang kaugnayan nila sa pananambahan sa Diyos. Isang anino lang. Ang tabernacle, alam nyo, ay isang anino ni Kristo Jesus. So yung lahat ng elemento ng tabernacle, naalala nyo, pinag-aralan natin to dito sa GCF. Ang lahat ng elemento ng tabernacle ay simbolo ni Jesus. Kasi sabi sa John 1:1, no? "And the Word became flesh and dwelt among us." Yung salitang dwelt, ang actual translation, "and the Word became flesh and tabernacled
among us. Siya ang tabernacle. So siya ay nandoon nung kumain si David ng showbread. Pinayagan ni Ahimelech. Pinahintulutan niya, hindi niya pinatay si David. Bakit? Siya ang Lord of the harvest, ang Lord of the Sabbath. So hindi niya pinatay, yung priest, hindi niya pinatay si David. Kaya binigay niya example. Have you not read? Sabi niya. Parang insulto yon dun sa mga Pariseo, di ba? Kasi yung mga Pariseo, ang mga teologo nila, yun yung mga eksperto sa pagbabasa ng Old Testament. Have you not read? So para silang tinutuya. Kayo mga eksperto, hindi nyo nabasa ito? Nabasa nila pero hindi nila naunawaan. Na ang tabernakulo pala, na yung mga ceremonial law na yung pala, ay anino lang ng kabanalan ni Jesus. Kaya mga kapatid, inunahan na niya sila. Hindi sila nakasagot kasi na-shut up na sila ni Jesus. Ang sabi niya, and He said to them, the Son of Man is the Lord of the harvest. Lord of the Sabbath. Kapag inuuna ng mga tao ang mga reglamentong seremonyal sa tunay ng pangangailangan ng mga tao, ipinapamalas nila ang kanilang mababaw na pag-unawa sa puso ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang batas upang tulungan ng tao. Hindi saktan sila. Hindi lubhang bigatan sila. Ang Sabbath ay kaloob natin sa atin ng Diyos. Sa kanila, sa mga Pariseo, sa kanilang legalistic na interpretasyon ng batas, ginawa nila itong pabigat imbis na pagpapala. Sabi halimbawa ni Jesus, doon sa mga Pariseo na yon, sa Matthew 23 verse 4, they tie up heavy burdens hard to bear and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their finger. 1,591 laws on the Sabbath, 24 chapters of the Talmud, 2.5 years of commentary sa Mishnah, para lang sa Sabbath. Ang sabi lang ng Lord, at talagang batas lang ay, kung farmer kayo, huwag kayo mag-work, mag-rest kayo. Yun lang. 1,591 laws later, masyado na naging pabigat, naging oppressive na ang pagsunod sa Sabbath. The Sabbath na dapat sana isang selebrasyon, isang pananambahan sa Diyos, ay naging parang pabigat sa buhay relihiyon ng mga Hudyo. Ganon na nangyari dito mga kapatid. Tanging ang Panginoon lang ng Sabbath ang makatutuwid nito. Sa kanyang pagsabi na siya ang Panginoon ng Sabbath, idineklara niya na siya ang lumikha nito. Sabi niya, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Yung pong Son of Man, marami titulo po si Jesus sa New Testament. 3 ang pinaka-popular. Jesus Christ, Christos, no? Yun po ang pinaka-popular na use. Pangalawa po ay Curious, Jesus Lord, no? Yun po ang next number of times, no? So Jesus Christ, Jesus as Lord, Curious. Yun po ang equivalent sa Old Testament ng Adonai, no? Panginoon, pinakamataas na Panginoon. Ang pangatlong pinakagamit sa New Testament ay Son of Man. 92 times ginamit sa New Testament. 89 times of the 92 times, ginamit niya ang Son of Man ni Jesus mismo sa pagtukoy sa sarili niya. So itong favorite term niya para sa sarili niya, Son of Man. Bakit? Sapagkat tinutupad nito ang hula sa Daniel chapter 7, verse 9. Thrones were placed and the Ancient of Days, ang Diyos Ama, took His seat. His clothing was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was fiery flames. Its wheels were burning fire. A stream of fire issued and came out from before him. 1,000,000 served him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The court sat in judgment, and the books were open. Then in verse 13, Daniel 7, ang sabi, and I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man.
And he came to the Ancient of Days, God the Son, God the Father, and was presented before him. And to him, the Son of Man, was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Alam ng mga Pariseo na tinutukoy dito ay ang Mesiyas. Sabi ni Jesus, I am Him. Ako ang Son of Man. And I am Lord. I am Kyrios. I am Adonai. I am the highest authority over the Sabbath. I am the Lord of the Sabbath. Ang ibig pong sabihin ng mga kapatid, siya ang sukdulan na authority over the Sabbath. Alam nyo, before yung account sa Matthew 12, verses 1 to 8, merong isang popular na verse before yung account na yon. So Matthew 12, 1 to 8, yung binabasa natin kanina, na parallel account nitong Luke 6, verses 1 to 11. Okay? Ang nauna doon ay Matthew 11, verse 28. Popular sa iba sa inyo yun. Sabi ni Jesus, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang Sabbath ay rest. Ang sabi sa Hebrews 4:1 ay ganito, therefore, while the promise of entering His rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. Ang rest po ay si Jesus. Ang pagiging na kay Kristo Jesus ay ang ating final Sabbath rest. Kaya po tayo ngayon sa ating age, hindi na po tayo nag-exercise nung practice ng Sabbath. Actually, maganda po sanang i-exercise, no? So yung mga nag-attend ng traditional service kagabi, eksakto sila. Dahil Sabado sila nag-worship. Pero hindi na ngayon gano'n ang regulasyon, di ba? Dahil nga bumangon sa mga patayang Panginoon nung unang linggo ng pagkabuhay, datapwat ang ating pananambahan ay nasa kanyang araw. The Lord's Day. Pero mga kapatid, siya ang ating ultimate Sabbath rest. Ang Sabbath ginawa para sa kapahingahan ng tao. Ang Panginoong Diyos na gumawa ng Sabbath ay siya mismong naging Sabbath rest natin lahat. Kaya ang sabi niya, nangyari yung kay David, hindi ko siya pinatay sapagkat ako ang Panginoon ng Sabbath. Sino kayo na paratangan ako na ako nag-violate ng Sabbath law? Can you imagine kung kayo yung Pariseo, merong isang lalaki na isang karpintero galing sa Nazareth, nagsabi sa inyo na, ako ang Son of Man, ha? Ako ang Panginoon ng Sabbath. Anong naging reaction nila? Nung bandang huli, verse 11, they were filled with fury. Sa Mark chapter 3, sa verse 6, they connived with the Herodians to destroy him. Sa John chapter 5, verse 18, they found out how they can kill him. So kahit na dun sa panahon na yon, na kanilang pinakikinggan ng Lord of the Sabbath, yung bin time na yon, ang kanilang kaisipan ay patayin siya. Kaya tignan nyo kung paano niya pinaliwanag yun doon sa susunod na section natin. Sabi niya, so verse 6, on another Sabbath, he entered the synagogue and was teaching. And a man was there whose right hand was withered. So, sabi ng mga doktor, si Pastor Larry, Dr. Paul, alam nyo. So, yung withered po, nag-atrophy na po yung kamay. Hindi na po nakagalaw kasi yung mga nerves niya for some reason namatay na. So, yung muscles nag-deteriorate na, no? At nag-atrophy na yung kanyang kamay, hindi na niya magalaw. Kanang kamay, so malamang hindi na siya makapagtrabaho. Dahil ang karamihan ng lalaki noon ay kanan ang dominant hand. Alam ni Lucas yun, kaya nga pinoint out niya na kanang kamay ang withered. No? And the scribes and the Pharisees watched him. Yung pong salitang watch ay hindi casual watching. Binabantayan nila si Jesus.
inaabangan nila na siya ay matisod at matapilok. Watched him to see whether he would heal on the Sabbath, so that they might find a reason to accuse him. Di ba, alam niyo yung nangyari sa John chapter 5, di ba? Sa Bethesda? No? Nagpagaling siya ng isang paralisadong lalaki for 38 years. On the Sabbath day, can you imagine, imbis na sana, sinamba nila si Jesus sa kanyang ginawa, pinaratangan pa. Na imbis na, wow, ang galing mo, napatayo mo tong paralisadong to after 38 years. Ikaw ang aming Panginoon, sasambahin ka namin. Hindi. Ang Panginoon nila ay sarili nila. Ang sarili nilang mabubuting gawa. Threat ngayon si Jesus sa kanilang relihiyon. Datapot gusto nilang patayin. Kaya malamang, ito ay set up. Kaya sinagot niya, I ask you, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or destroy life? Kasi sabi sa verse 8, he knew their thoughts. He knew their thoughts. But he knew their thoughts. So yung mga scribes and the Pharisees, nandun sila, akala nila hindi alam ni Kristo kung bakit sila nandun. Alam niya. Alam niya. He knew their thoughts. Meron palang ganitong power ang Mesias, ang ating Panginoon. Aba, baby pa lang siya, ay prinoklama na yung kanyang power na yon. Ha? Pastor, saan? Luke chapter 2. Si Simeon, sa templo, dinala ni Mary at Joseph si baby Jesus upang i-dedicate sa templo. Si Simeon, hinihintay na ang kanyang pagdating. Kaya nung makita niya si Jesus, ang sabi niya, my eyes have seen your salvation. Actually, kanta yun eh. Gusto ko sanang kantahin, kaya lang hindi ko abot. No. My eyes have seen your salvation. Tapos ang sabi niya, sa verse 34 ng chapter 2 ng Luke, and Simeon blessed them and said to Mary his mother, behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel. Totoo nga naman, nahati ang Israel dahil sa kanya. And for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also. Sabi nila kay Mary, so that thoughts from many hearts may be revealed. So bata pa lang siya, sinabi na ng Simeon na siya ay makakakita ng thoughts of many hearts. Fast forward, Luke chapter 6, siya ay 30 years old. But he knew their thoughts. Siya ang Mesias. Siya ang Lord of the Sabbath. Siya ang Lord of all. Kaya sabi niya to the man with the withered hand, come and stand here. Siguro nasa ganito silang synagogue. Yung man with the withered hand siguro nasa bandang likod kasi nahihiya siya eh. Tinatakpan niya siguro yung kanyang kamay, pero alam ni Jesus na naroon siya. So maaring set up yun kasi baka dinala siya doon ng mga Pariseo para subukin si Jesus kung pagagalingin niya ito. Actually, naisip ko rin na baka sinetap sila ng Panginoon. Alam niya kung ano iniisip nila, ay susubukin nila ako kung pagagalingin ko ito. Sige, gagamitin ko ito para turuan sila ng leksyon. Kahit na ano pa man yun, mukhang set up. Kasi the scribes and the Pharisees watched him to see whether he would heal on the Sabbath. Kasi part ng Sabbath law nila, huwag kayong magsiswimming. Pag nalunod kayo, hindi kayo pwedeng iligtas. Dahil work yun eh. Pagka kayo kumakain ng manok at nag-choke kayo, hindi kayo pwedeng bigyan ng Heimlich maneuver. Dahil paggamot yun, ang healing ay bawal sa Sabbath ayon sa kanilang mga batas. Nakita niyo na kung gaano ka-corrupt yung religious leaders? Baka isipin niyo, ay grabe, sama naman nila. Buti na lang tayo. Naku, bago kayo magsalta ng gano'n. Kung minsan tayo rin, may mga parang Sabbath rules. Di ba? Baptist tayo, ha? Hindi tayo nanonood ng sine.
Serious? Bawal mag-miniskirt. Bawal ang sleeveless. Bawal ang sayawan. Naku, lumaki po ako sa ganong klaseng atmosphere, mga kapatid. No? Sa church nga namin noon, bawal tumawa. Tatay ko po ang pastor. Nagsisermon siya. Nandun kami sa choir, kami tatlong magkakapatid na lalaki. Dahil pinaawit niya kami ng isang hymno. Alam niyo yun ang gawain ng tatay ko noon. Pag walang gustong kumanta ng offertory, pipilitin niya kami tatlo. No? Wala kami magagawa, dala na kami ng pastor eh. No? Kaya sasabihin na niya, dun sa pinsan din namin, ang organista. No? Ate Sally, tugtugin, number 25, How Great Thou Art yun. No? Kakanta kami tatlo. Kung masdan ko ang lahat ng nilikha, Tagalog kasi kami. No? So nandun kami sa taas. Nung minsan nagbiro yung bunso namin kapatid. Talagang komikero yun eh. Nagbiro. Natawa kami dalawa ng kuya ko. Tumigil sa pagsisermon ng tatay ko. Ang sabi sa amin, shh! Baba! Pinababa kami. Bawal tumawa. Mga kapatid ko, minsan tayo din, mga ebangheliko. Meron din tayong mga ganito. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Nung lumalaki ako, kung baptist ka, kailangan nakakurbata ka. Huh? May mga ganun po. So, hindi lang mga pariseo. Kasi alam nyo, napakadaling gumawa ng sarili nating batas na sa isip natin, susundin natin para tayo'y makarating sa langit. Religion of works. Mga kapatid, ito yung tinutuligsa ni Kristo Jesus. Kaya anong ginawa niya? Pinakita ni Jesus na ang Sabath ay isang pagkakataon na gumawa ng mabuti at maglingkod sa ating kapwa. Kaya kay Mark, sa account ni Mark, sabi niya, the Sabbath is for man and not man is for the Sabbath. Dinagdag niya yun. Ang Sabbath ay hindi lamang para sa ating kapahingahan, hindi lamang para sa ating pananambahan, kundi isang oportunidad upang paglingkuran ang ating kapwa. Ginawa natin halimbawa to ng ating anniversary. Meron tayong medical mission dito sa GCF dahil marami po tayong mga kapatiran na doktor at nurse at health worker, dentista. Kaya sila ay naglatag ng kanilang mga gamit sa baba at sila ay naglingkod sa mga may sakit sa atin. On a Sabbath day. On our Sabbath day. Mga kapatid, the Sabbath is meant for man, not man for the Sabbath. Kaya, ang ating Panginoon, tingnan niyo yung verse 10. Verse 9. I ask you, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm? Sino yung doing good siya? Papagalingin niya yung withered hand eh. Sino yung doing harm? Pharisees. Bakit? Iniisip nila kung paano patayin si Jesus, the Son of Man, the Lord of the Sabbath. Bakit? Kasi nag-violate siya ng Sabbath. Ha? Kakatawa, no? Wika nga ng anak ko, kaloka. Uso daw yung expression na yun ngayon. Malagi ko naririnig sa kanila, kaloka. Kaloka talaga ito, di ba? Bakit sila nag-isip ng ganon? Kaya naman verse 10. And after looking around at them all, he said to him, stretch out your hand. So siyempre, withered hand, no? So nagsalita lang siya, stretch out your hand. Wala siyang ginawa, hindi niya hinawakan, hindi niya nilapitan, hindi siya nagmambo-jambo, hindi siya nag-hallelujah, praise the Lord. Stretch out your hand. Siguro nung narinig nung paralyzed man, hello! Withered nga yung kamay ko, stretch out your hand. Ay yung kaliwa, kaya ko. Dahil ang nag-utos sa kanya ay ang Panginoong Diyos, stretch out your hand siya. Aba, na-stretch niya.
No? Parang basketball player na nag-stretch layup. No? Na-stretch niya. Ano nangyari? Doon sa pagkakataong yon, ang Lord of the Sabbath, ni-recreate yung kanyang yung kamay. Yung patay na nerves, binuhay. Yung nawalang muscle, ni-recreate niya. Yung buto na nanigas, ay pinagalaw niya. Bakit? Siya ang creator eh. So yung panahon na yun, nag-create siya ng isang bagong arm para dun sa lalaking yun. But they were filled with fury. Sabi sa Mark, he looked at them and he had anger. Yung salita for anger ay orge. Fury. Si Jesus was furious dahil sa kanilang pagsasalangsang ng kanyang pangalan. But he also had compassion on them. Bakit kanyo pinapaliwanag pa niya where the Sabbath is, what the Sabbath is for? Gusto niya pa ring turuan itong mga nabubulagan na Pariseo. Kaya lang, sila ay filled with fury and discussed with one another what they might do to him. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Ang Sabbath ay para sa kapahingaan at pagtubos ng lakas. Isang pagpapakita na kinukumpleto ng Diyos ang lahat ng kanyang inumpisahan. Ang Sabbath po ay na-institute hindi sa Ten Commandments, kundi sa creation. Pagkatapos niyang gawin lahat sa Genesis chapter 2, verses 1 and 2, after he had finished everything, he rested to give us an example. Kasi hindi tayo Diyos, kailangan natin magpahinga. Tayo ay sumunod sa halimbawa ng ating Panginoong Diyos. Ito ay isang paalala sa atin na hindi tayo Diyos. Kailangan nating huminto. Sapagkat ang Sabat ay para tayo magpahinga, dapat natin tanggapin ito na may pagpapala at hindi sanhi ng pag-aalaala sa ating pagsunod dito. Alam nyo, nasa-stress out lang pag Lord's Day, pag worship services natin. Kaming mga pastor, kami ang stressed. Kasi kailangan na maganda ng sermon, maglingkod, magbigay ng communion. Kami ang stressed. Pero yung stress namin, masayang stress. Masaya kami, no? Na pinaglilingkuran namin kayo. Pero stress kami, no? Pero ang Sabbath ay para sa ating kagalakan at kapahingahan. Kaya mamaya po, pagkatapos kong mag-sermon, ako ay matutulog ng mahabang mahaba. Pagkatapos kong kumain ng maraming marami. Mga kapatid, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Tiyakin natin na ang ating Sabbath ay higit sa lahat panunumbalik, restoration ng spiritual life natin. Sa ating pag-participate halimbawa sa Lord's table sa hapong ito, sana maging kaginhawahan, sana maging pagpapaalala kung sino ang Diyos sa ating buhay at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin.